At dadako na tayo sa ating devotion. Sabi at Happy Hearts Day. Happy Hearts Day. Sabi nga, ang Chinese New Year noong 2010 ay tumapat sa araw ng mga puso. Ay bagamat magkaiba daw ang pinagmula ng dalawang okasyon na ito, ay may ilang pagkakatulad ang pagdiriwang na ito. Kasi nagbibigayan ng mga regalo, ng bulaklak, yan. At nagsisimbolo ito ng pag-ibig. At nagbibigay rin ng pera na nakalagay sa pulang sobre. Yan. At sa atin naman ay ang pag-ibig ay ang ating Panginoong Yesus pinadala ng ating Panginoong Diyos Ama. Yun yung simbolo ng pag-ibig niya sa atin, yung tinatawag na agape love. Yan. Isang pag-ibig na hindi makasarili at hindi humihingi ng anumang kapalit. Mahal tayo ng ating Panginoong Diyos Ama. Kaya gayon na lamang sa John 3:16, pinadala niya ang kanyang nag-iisang anak, si Jesus Christ, na kung saan ay nagsakripisyo para sa ating lahat. At yun nga ay, at kung sino man maniniwala sa kanya ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. At sabi rin, ang Panginoong Yesus ay isang magandang paalala sa ating lahat at tunay na dapat natin itong ginagawa na mula sa puso natin na paano ba tayo makikilala ng tao na tayo ay mga anak ng Diyos kundi sa pagmamahalan natin bilang magkakapatid sa pananampalataya. Sabi nga sa John, 1 John 13:35 ba yun? Doon ako nagkakamali. Ano nga yung malalaman ng ibang tao na tayo ay mga disipulo kung tayo po ay nagmamahalan bilang magkakapatid sa pananampalataya. Amen? So ipadama natin sa ating mga kapatiran, sa mga nakakilala sa atin, ang pag-ibig na nagmumula sa atin at ito ay magagawa lamang natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen? So sa Galatians 6:2 ay tayo ng ating mga alalahanin, kumbaga mag-encourage po ang bawat isa. Amen? So, sige po, at tayo po ay manalangin ulit. Panginoong Diyos,